May isang paraan pa para makita mo ang anak mo. Ang pumasok ka sa mundo ng mga engkanto. Stay. Ako si Jane. At ako yung babaeng nagkaroon ng anak sa isang engkanto. Si Rafael. Hindi masaya magkaroon ng anak sa mga engkanto. Sa sitwasyon at mundo na ginagalawan natin, hindi gugustuhin ng isang ina ang ganitong klaseng setup. Bago mamatay ang anak ko, hindi ko na siya nilalabas ng bahay. Simula na magbago ang itsura niya. Natatakot kasi ako mahusgahan at maranasan ng anak ko na tuksohin at gawan siya ng masama ng ibang mga tao. Lalo na sa pagbabago ng itsura niya. Hindi siya mukhang albino disease. Talagang ang itsura niya ay kakaiba. Hindi nga lang mahaba yung mga tenga niya dahil kalahating tao at engkanto siya. Kahit pa paano yung mukha niya, may mukha talaga ng tao. Nung namatay siya, natulog lang siya tapos isang araw hindi na siya nagising. Hindi namin agad siya dinala sa ospital kasi alam namin ang sitwasyon niya. Nasa bahay lang siya ng halos 2 oras. At tanging pamilya lang namin at ang albularyo ang nasa bahay. Sinusubukan niyang ibalik ang anak ko matapos niyang mawala sa amin ng tuluyan. Yung itsura niya na puro puti ng lahat sa kanya, bumabalik na sa normal ang lahat. Kinaibahan lang, humahaba siya na parang tumanda ng 4 o 5 taon na ang itsura niya. Lahat kami nasaksihan yon. Saka lang namin dinala sa funeral homes ang labi niya nang si mama na ang nagsabi. Dahil sa bawal kami ang magbuhat sa kanya, kinailangan namin humingi ng tulong sa may-ari ng bahay namin. Siya ang nagbuhat sa anak ko at sinabi niya nakakaiba daw ang bigat nito. Parang sa 4 or 5 years old na raw. 2:00 ng tanghali namatay ang anak ko. Sa 2 oras na natenga siya, nasa bahay lang siya. Inabot ng 5 PM bago namin siya dalhin sa funeral homes. Dahil na din sa grabe ang kidlat at ulan nito. Grabe din yung baha sa pupuntahan namin na malapit na funeral homes. Samantalang bago siya mawala ng 2:00 ng tanghali, tirik na tirik pa ang araw nito. Pagdating pa sa funeral homes, nagka-problema din kasi walang kasya sa kanya nakabaong. Itinawag namin yung sa kanila na 2 years old ang bata. In-expect nila na hindi daw ganun kahaba ang anak ko. Kaya sabi nila, kailangan pang ipasadya na gawin ang kabaong ng anak ko. Wala kaming problema nito sa pera kasi simula nang dumating ang anak ko, milagrong gumanda ang takbo ng buhay namin. Ang pasok ng pera sa amin noon tuloy-tuloy dahil din sa binigay na pera ni Rafael nung nagbubuntis pa lang ako. Ginamit namin yung pangnegosyo at si Papa noon ay nakakuha ng malaking project dahil isa siyang nangungontrata noon sa pagpipintura. Kaya sabi ko sa taga-funeral homes na ayos lang sa amin basta maayos at maganda ang kabaong ng anak ko. Yung damit niya na dapat susuotin niya sa binyag ay nasuot niya sa burol niya. Hindi kasi siya nabinyagan noon eh. Gawa ng maraming naging aberya na hindi namin maintindihan. Palagi yung araw na sana nagbibinyagan na siya, grabe ang sakit na inaabot niya. Kaya imbis na dalhin namin siya sa binyagan, dinadala namin siya sa ospital at nagtatagal kami doon ng halos 1 buwan. Tapos bigla-bigla na lang mawawala ang sakit niya sa hindi malamang paraan. Maging ang ospital noon, kilala na kami dahil sa naging suki talaga kami. Katoliko kami kaya kahit papano ay may sinusunod kaming mga pamanhiin. Kaya minsan pag nakakancel ang binyag, lumalaktaw kami ng ilang buwan bago siya ulit ipaschedule. Lumipas ang 2 araw at tuluyan na nga nalagak sa bahay namin ang katawan ng anak ko. Sa buong lamay niya, walang mintis ang bantay ko sa tabi niya. Pag tinitignan ko siya, para lang siyang natutulog. Malaki ang pinagbago ng mukha niya. Hindi ako natutulog nito dahil masama ang loob ko kay Rafael sa nangyari sa anak ko. Madalas ako nakakaamoy ng bulaklak, lalo na pag mag-isa lang ako sa burol. Hindi ko rin pinayagan na may magsugal sa burol ng anak ko. Kaya siguro wala din nagtatambay sa amin nito. 2 araw lang ang tinagal ng burol niya kasi yung sanang 4 na araw, grabe ang ulan sa amin. Sa labas lang kasi ng bahay namin ibinurol ang anak ko. Natakot na rin kasi kami sa nangyari nung 2 araw ng burol niya. Kaya yun na rin yung naging huling gabi niya. Nawalan ng kuryente sa lugar namin. Kaya sobrang dilim tapos sumabay pa yung sobrang lakas ng ulan. At sobrang lakas ng hangin na halos matumba na ang kabaong ng anak ko. Kaya kinaumagahan, pinalibing na din namin siya. Dahil sa pamanhiin na baka di daw tanggap ng bata ang pagkamatay niya. Mula nang mamatay ang anak ko, halos wala akong tulog nito. Parang halos 1 linggo. Hindi ko alam paano ko nagawa yon. Dala na rin siguro ng lungkot ng pagkawala ng anak ko. Hindi pa nga dapat ako matutulog niyan eh. Pero hindi ko alam, bigla na lang akong inantok ng sobra. Hanggang pagpikit ko, nagkita kami sa panaginip ni Rafael. Blanco ang itsura ng mukha niya at alam niya na ang nangyari sa anak namin. Sa sobrang obsessed at depressed na naramdaman ko nito, inaway ko siya at kinwestiyon kung anong ginawa nila sa anak ko. Ang tanging sinagot niya lang sa akin, "Sa ngayon hindi ko pa masasagot ang tanong mo, pero meron pa akong mga importanteng kailangan gawin." Pagkasabi niya nito, sobrang seryoso ng mukha niya. Masasabi mo talagang importante ang gagawin niya. Sa karamdam ko nagalit siya nito. Hindi dahil sa akin pero parang sa ibang dahilan. Niyakap niya lang ako sa panaginip at sinabi niya na lahat ay gagawin niya para sa akin. Hanggang hindi ko alam, bigla na lang ako nagising na umiiyak. Tapos pinilit ko ulit matulog at managinip dahil sa hindi ako kontento sa nakuha kong impormasyon kay Rafael. Pero hindi ko na rin magawa at hindi na rin pumapasok sa isip ko si Rafael. Sa mundo ng mga engkanto. Alright, alam niyo na kung saan nahanapin ang buong kwento ng part 2. Pumunta lang kayo sa account ko at i-search ang pangalan at hanapin ang part 2 ng Engkanto ang naging anak ko. Yun lang, kita-kita tayo sa part 2.
at sabay-sabay magsana all. May isang paraan pa para makita mo ang anak mo. Ang pumasok ka sa mundo ng mga engkanto. Stay. Ako si Jane, at ako yung babaeng nagkaroon ng anak sa isang engkanto. Si Rafael. Hindi masaya magkaroon ng anak sa mga engkanto. Sa sitwasyon at mundo na ginagalawan natin, hindi gugustuhin ng isang ina ang ganitong klaseng setup. Bago mamatay ang anak ko, hindi ko na siya nilalabas ng bahay. Simula na magbago ang itsura niya. Natatakot kasi ako mahusgahan at maranasan ng anak ko na tuksohin at gawan siya ng masama ng ibang mga tao.